Welcome back! Kamusta po sa mga nagmamahal kay Alexandra Ayala? Yung mga Ayala fans, Ayala Mania. Alam ko, excited na kayo sa Cincinnati Open dyan sa Ohio, USA. Pero meron lang po akong ibabalita. Alam nyo ba na itong full series ticket packages for 2026 ay sold out na? Yes! So ano po ba itong full series ticket packages? At ibabahagi ko rin po sa inyo yung schedule ni Alex Ayala at kung sino yung mga posible niyang makasagupa. At ito po ang full series ticket packages. Ito po yung ticket na pwede kang manood sa entire sa entire tournament, no? At mayroon po itong 23 session mula po August 11 hanggang 23, 2026 mula qualifying rounds hanggang sa finals. Kumbaga meron ka ng isang bultuhang ticket. Meron palang mga ganyang offer ang mga tournament na ito. Ito po provides a comprehensive week-long experience. Talaga namang magandang experience yan. Araw-araw nanonood ka doon, ano? Granting access to all 23 individual session across the entire tournament from August 11 to 23. Magkano kaya ang ticket niyan? Siguradong mahal. At malamang mayayaman po ang mga bumibili ng ganitong ticket. However, official full series packages for 2026 event have already sold out. Ayan, sold out na po. From August 11, 23, 2026 hanggang qualifying rounds through tournament finals. At access nga sa 23 session across applicable seating levels and venues like center court and grandstand. Kung ikaw ay mayroong ganitong ticket, makakapamili ka na sa magandang pwesto at yun na lagi yung pwesto mo. Siyempre, kung yun na lagi ang pwesto mo, pipili ka talaga ng magandang pwesto. I'm sure may mga column-column po ito, no? Mga boxes. Sold out through limited multi-day packages or single session may remain through official channels. So ito pong mga multi-day package, single session, available pa po. Ang sold out pa lang po ay yung full series ticket package. Ito namang multi-day package, parang multi-bundle day po ito. Kung gusto mo namang manood ng 3 days, pwede ka nang, may mga ino-offer sila na for 3 days. Ito. At yung mga ganyang pagbili ng bultuhan, mas nakakamura daw po. Mas mura ang, syempre gano'n naman talaga, no? Pag bumili ka ng isang kahong Red Horse, di ba? Mas mura kaysa bibili ka ng paisa-isa. At ito namang single session. Ayan po, yung kung pupunta kayo, manonood kayo, halimbawa sa araw ng ganito, bibili kayo ng ticket. So parang isahan lang, isang nood lang. Ayan po yung tinatawag na single session. Available pa po 'yan. At yung nangyari nga sa Canada, yung mga kababayan natin na nandoon, araw-araw sila. Bumabalik sila araw-araw. Araw-araw po sila nanonood. Kasi night session naman yung laban ni Alex. Siguro natapos na yung kanilang trabaho. So talagang may time sila manood. Hanggang 1 AM inaabot daw sila doon. So, kung gano'n naman ang gagawin mo, araw-araw ka namang nanonood, pwede kang bumili ng multi-bundle day package or parang Monday hanggang Friday, bumili ka na. Mas nakakamura. Pero hindi naman natin alam kung kailan talaga tayo gustong manood, di ba? Kaya yung iba, paisa-isa lang yung binibiling ticket. At ito naman, hindi naman niya siguro mapapanood lahat itong 23 session. Baka nag-i-skip din siya. No? At meron din pong tinatawag na travel, yung mga bumabiyahe po. Halimbawa,
sa Cincinnati, gaganapin sa Ohio, baka yung taga LA, gustong manood din, pag bumili ka ng ticket pala, sila na rin magpo-provide ng hotels mo. Kung, siyempre, yung malapit sa tennis court na hotel, yun ang i-offer sa'yo. So, ganun pala. Kung gusto mong manood, may hotel ka na rin. Package na rin po yun. At dito nga sa full series ticket package, ang kagandahan dito, mayroon po silang, meron po silang overlook boxes. Ito po yung may shades. Dyan po. Dyan po nakapwesto. At may access ka po sa VIP lounge. Ito siguro yung mga nasa column na VIP or boxes na VIP. At yung VIP lounge. Parang may kainan doon, parang may maliit na restaurant at parang ito yung tinatawag na Grand View Club. Tapos kitang-kita mo, naka-elevate yan, kitang-kita mo yung center court. Mga po yan, mga VIP, mga mayayaman po yung mga nandyan. Kapag bumili ka nga nitong full series ticket packages. So, pang mayaman na ticket po ito. At dito naman po sa mga makakasagupa ni Alex Ayala. Wait lang tignan lang natin yung papakita ko sa inyo. Dito po sa first round, ito po yung mga nag-qualify. Mga lumaban po ito. Ito yung ginagawa dati ni Alex Ayala. Lumalaban po pa muna ng mga ilang laban, no? At kapag nanalo ka, pasok ka, magiging qualified ka. At ito na nga yung mga pumasok. Marami po sila niyan, marami sila. Ito po isang bracket lang to. Hindi lang isa. Ito po parang parang siguro 1/8 ng isang bracket, no? At nandito sa pangatlo, sa second round si Alex Ayala. Wait lang. Tapos ang posible niyang makalaban, ito si E.G. Rus at si M. Lynette. Kung sinong manalo dyan, kay E.G. Rus at M. Lynette. Pero dito sa maliit na bracket na ito, sa second round, nandyan po si Noscoba, nag-aabang. Dahil may first round bye. Ayan po yung mga top seed. At dito naman si Tauson. Etong si Tauson, tinalo niya to sa Miami ba yun? Yan, di ba? Si Tauson. Si Noscoba, nagkalaban na sila niyan nung junior pa sila. Tinalo ni Alex Ayala yan. Pero nung na siya, nag-professional, tinalo siya ni Noscoba. Tinalo si Alex Ayala ni Noscoba. At alam ko nagkaharap na sila niyan. Dito naman sa baba si Anisimova, hindi pa sila nagkakasagupa nito sa singles, kahit sa double yata hindi pa. Sa singles hindi pa sila nagkakalaban nito ni Anisimova. So, medyo mabibigat ito, no? Si Noscoba yata to? Top 5 top 6 yata ito. Si Anisimova, mas mataas ang rank nito. Si Tauson, mas mataas na si Alex Ayala dyan. Kayang-kayang talunin na ni Alex Ayala yan. Ang mahihirapan siya dito kay Noscoba at Anisimova. So, sa unang round, kung manalo si Alex Ayala, pupunta ng third round. No, third round, at magkakasagupa si Alex Ayala at si Anisimova. Yun yung posibleng makalaban niya dito sa third round. Hopefully, hindi naman tayo masilat sa second round. Dahil unang laban pa lang yan. Wag naman sana. Pero, alam nyo, galing nga si Alex dito sa mga qualifiers
Pero tinalo niya yung mga Ray Bakina, number 2 world ranking. Bibigat ng tinalo niya pero galing lang siya sa parang wild card, ano? So dito sa third round, ang posibleng makalaban niya si Anisimova. At kung sino naman ang manalo kay Noskova at Tauson, halimbawa tinalo niya si Anisimova, baka yan ang makalaban niya posible, si Noskova at si Tauson. Merong picture dito, i-share ko rin sa inyo. Ayan. Ito na nga yun. Draw for Alex Ayala at Cincinnati. Round 1 by. Round 2, Rus at Lynette. Round 3, Anisimova. Round 4, Noskova or Tauson. Round, hindi pala, quarter final, Pigula or Cristea. Yan yung mga posible, no? Semifinal, Swiatek at Rybakina. And final, andyan na si Sabalenka or Gauff. Pero noong Wimbledon event, talo to si Sabalenka. Dito po sa Canadian Open, talo rin si Sabalenka. Hindi nga umabot sa semifinal ito, no? At nandyan si Gauff, si Coco Gauff, no? At ang maglalaban pala sa final sa Canadian Open ay si Swiatek at si Rybakina. Gusto ko ngang mag-live. Gusto kong i-live yung laban nila ni Swiatek at Rybakina sa Canadian Open final. Kaya lang, nasira po itong laptop ko. Nasira yung keyboard. At gusto ko rin mag-live sa mga laro, sa mga laban ni Alex Ayala. Ito nga problema. Nasira pa yung aking keyboard. Siguro pwede naman ako mag-live sa cellphone. Cellphone lang muna yung gamit. So sana suportahan nyo ako. So ayan po ang mga update para kay Alex Ayala. So see you soon. Bye.